Tuloy po kayo sa pagbubunyag ng pahayag. Hindi tayo gumagamit ng apokripa para maghanap ng iuugnay sa kasulatan. Sa halip, nitong mga nakaraang taon, ibinubunyag natin ang mga pahayag ng kasulatan. Saka lang natin titingnan ang mga apokripa pagkalipas ng mga buwan o taon. At habang binabasa natin ang mga apokripa, matatagpuan natin ang mga koneksyon na ating natagpuan at inihayag sa loob ng mga kasulatan. Talagang hindi ka panipaniwala. Kaya kasing dami, ang mga apokripa ay hindi kanoniko. May mga kaalaman tayong makukuha mula sa kanila. At may ipapakita ako sa iyo ngayon na pag-usapan na natin sa huling ilang turo na aking natalakay na rin sa huling ilang turo, at ito ay tungkol sa aklat ng ikalawang aklat ni Esdras. Okay? Partikular, mula sa kabanata 13 ng ikalawang Esdras, mula mga talata 29 hanggang 40. At ipapakita ko sa iyo kung ano ang larawang ito, okay? At kung sinusubaybayan mo ito, makikilala mo ito sa mga turong ginagawa natin sa proseso. Ngayon, ano ang tatalakayin natin? Tandaan, ang revelasyon na nabunyag na ibinahagi natin ng mahigit 8 taon at kalahati na ngayon, na nagsimula 8 taon at kalahati na ang nakalilipas. Sa Ministry Revealed, ang aming pangunahing channel ay ang pagbubunyag kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo. Inihayag ito ni Lucas, pagkatapos ni Marcos, pagkatapos ni Mateo, bago ang trib, kalagitnaan ng trib, pagkatapos ng trib, at ni Pablo. Sa 2 Korinto, kabanata 12, sa isang pro-propetikong patong sa kasulatan, sinasabi nito, may kilala akong lalaki kay Kristo, mahigit 40 na taon na ang nakalipas, inagaw siya sa 3 langit. Ito ang pre-trib sa diskurso ni Lucas bago ang Patriarchin na taon. Kasunod ang 7 taon ng mga tatak sa diskurso ni Marcos at mga trompeta sa diskurso ni Mateo. At pagkatapos, ano ang nakikita natin? Kung gayon, kita mo ay nabihag patungo sa paraiso, ito ang kalagitnaan ng tribo na inagaw pa itaas. Ang pagdagit sa dakilang karamihan sa 7 taon ng mga tatak. Kapag dumating ang Panginoon kasama ang makalangit na bundoksyon, at syempre kung gayon ay pumunta ka rito kay Pablo, narito sa 4 pagkakataon, handa na akong pumunta riyan. Kaya mayroong pagkuha at pagbabalik sa ganitong uri ng propesya, iyon ang inihahayag doon. Ang tatalakayin natin ay ang bahaging ito sa itaas, ang bago ang kapighatian, ang pagpunta sa punto ng paraiso, kasama ang pagdating ng Panginoon, at kasama ang makalangit na bundok Siyon. Sige, ito ang magsisimula mong makita sa ikalawang Esdras sa kabanata 13. Mula 29, aabot tayo sa mga 44. Sige, kanan papunta sa 44. Tingnan mo ito. Pakinggan mo ang sinasabi nito. Narito, ang mga araw ay dumarating na kung kailan ililigtas ng kataas-taasan ang mga nasa lupa. Ito ang pre-trib. Panoorin ito. Ano ang bahaging ito bago ang trib? Diskurso iyon ni Lucas. Ang diskurso ni Lucas lamang ang naglalaman ng pre-trib. Ang kay Lucas ang bahaging tinatawag sa itaas at nagsisimula ito sa pre-trib. At kaya nga sinasabi, kaya't mangagpuyat kayo at magsipanalangin kayong lagi upang kayo'y mabilang. Karapat dapat na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Kaya, bago pa man magsimula ang anumang diskurso ni Lucas tungkol sa nabanggit na bahagi, magaganap na ang pre-trib na sila'y makakaligtas sa lahat ng mga bagay na ito at makatatayo sa harap ng anak ng tao. Abangan ang susunod na mangyayari at ang aking pagkalito ay darating sa mga nananahan sa lupa. Kita mo, ano na ang mangyayari? Magugulat ang mga tao dahil hindi sila handa, hindi nila naintindihan, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. At makikita mo ito sa 2 talata, bago ang talata 36 sa Ebanghelyo ni Lucas sa kabanata 21. Tandaan, kung hindi ko sasabihin kung anong kabanata ako, tumingin ka lang sa kanan. Sinasabi nito, simula sa Lucas 21, 34 at 35, sinasabi nito, at mga gingat kayo sa inyong sarili, baka ang inyong mga puso ay mga lugmok sa mga pagdurusa at paglalasing at mga alalahanin sa buhay na ito. Kaya't dumating sa iyo ang araw na iyon nang hindi mo namamalayan. Ngayon pakinggan mo ito, sapagkat darating itong parang silo, darating sa lahat ng nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Sinusundan mo? Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Nababalot sila ng kalituhan, nabigla sila. Di nila batid ang nangyari. Sa bersikulo 31, magdidigmaan ang isa't isa, bayan laban sa bayan,
lugar laban sa lugar at kaharian laban sa kaharian. Ito ang nakasakay sa pulang kabayo. Panoorin ito. Ang nakasakay sa pulang kabayo, kung pupunta ka sa diskurso ni Lucas, tingnan mo ang sinasabi nito. Sa talata 10, sinasabi sa mga itim na letra, kung gayon, sabi niya sa kanila. Parang pakikipag-usap kina Marcos at Mateo kung gugustuhin mo. At papatunayan ko ito sa iyo, sapagkat sinasabi, magbabango ng bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Iyan ay bansa laban sa bansa, tao laban sa tao. Pero tingnan mo ang sinabi ni Luke. Sa talata 12, sinasabi nito, ngunit bago ang lahat ng mga ito, teka, bakit ganito ang sinasabi? Dahil kapag nangyari ang pre-trib at lahat ay nabigla, may isang bahagi ng panahong tinatawag sa itaas bago ang lahat ng ito, bago ang 14 na taon na nagsisimula sa bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Okay, abangan kung ano ang mangyayari ngayon pagdating natin sa diskurso ni Mark. Sa diskurso ni Marcos 13:8, magbabango ng bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, taggutom at kaguluhan. Simula pa lamang ito ng mga paghihirap. Kaya ano ang nangyayari? Bueno, ang nakikita mo ay isang bagay na naibahagi na natin sa ibang mga turo, ngunit ang nakikita mo ay sa nangyari bago ang kapighatian ayon kay Lucas, lahat ng natitira sa mundo ay nabigla at nalito. Pagkatapos ay mayroon kang sakay ng puting kabayo na siyang ngunit una. Sa diskurso ni Lucas, matapos ang pre-trib, darating ang anak ng tao na nakasakay sa puting kabayo bilang babala. Pagkatapos nito, sinasabi sa talata 31, maglalaban ang bansa at kaharian laban sa kaharian. Aba, iyon ang susunod mong makikita. Kita mo, ang diskurso ni Marcos sa talata 8 ay bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, kapitbahay laban sa kapitbahay. Yan ang nakasakay sa pulang kabayo. At sinabi nito, at lumabas nga. Kaya sa ikalawang tatak, ang nakasakay sa pulang kabayo ay may lumabas na isa pang kabayong pula. At ang nakaupo roon ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa at magpatayan sila. Kita mo, bansa laban sa bansa, bayan laban sa bayan, kapitbahay laban sa kapitbahay, nagpapatayan. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Nakikita mo ba ang nangyayari? Gumaganap ito ng sunod-sunod. Pagkatapos, sa talata 32, sinasabi nito, at kapag nangyari na ang mga bagay na ito at nangyari na ang mga tanda na aking ipinakita sa inyo noon, kung magkagayoy mahahayag ang aking anak, na iyong nakita na parang isang lalaking umaahon mula sa dagat. Ngayon, ano ang sinasabi nito? Ang ginagawa nito rito ay sinasabing, hindi ako gagastos. Ang iba pa sa lahat ng ikinuwento ko sa iyo kanina sa kabanata at sa ilan sa iba pang mga kabanatang ito. Hindi na natin babalikan lahat ng yan. Naikwento ko na sa iyo ang tungkol dito. At saka ano ba ang pinagsasabi niya? Ang tinutukoy niya talaga ay ang iba pang mga kaganapan ng mga seal. Sige, ang iba pang mga tatak na nagpapatuloy mula sa bansa, laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, hanggang ano? Hanggang sa katapusan ng ika-6 na tatak na siyang katapusan ng unang 6 na taon ng kapighatian. Sige, ito ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga seal. At ano ang nakasaad doon na mangyayari kapag inihayag na ang anak ko? At pagkatapos, ano ang mangyayari? Versikulo 33, at kapag narinig ng lahat ng mga bansa ang kanyang tinig, iiwan ng bawat tao ang kanyang sariling lupain at ang mga digmaang mayroon sila laban sa isa't isa. Kita mo, dahil nagpatuloy iyon sa loob ng 6 na taon sa bahaging iyon ng kapighatian. At napakaraming tao ang titipon tulad ng nakita mo na gustong lumapit para sakupin siya. Alam mo ba kung bakit sila pupunta para sakupin siya? Nagugulat sila. Tingnan nyo, pagkatapos ng 6 na taon, darating ang Panginoon kasama ang bundok Siyon na kanyang inihanda. Hindi ito ang Panginoong bababa sa bundok ng mga olibo. May makikita silang nakakatakot na bagay mula sa itaas. Lahat ng tao, dakila man o dukha, ay natataranta at nagtatago sa mga bato. Sinasabi nila, tabunan niyo kami upang makatago sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang galit.
At habang ang ibang bahagi ng mundo ay nasa isang takot at nagtatago, sino ang darating para labanan siya? Ito ang labanan sa Apokalipsis 17, ang halimaw na may 10 sungay. Ang halimaw na may 10 sungay na siyang 10 hari ay hindi pa nakatanggap ng kaharian, ngunit tumatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng 1 oras kasama ng halimaw. Nagkakaisa sila at ibibigay ang lakas nila sa halimaw. Makikipagdigma sila sa kordero, ngunit dadaigin sila nito sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Nakikita mo ba ang nangyayari? Dumarating na sila ngayon upang makipaglaban sa kanya. Ngayon, tingnan mo kung paano siya paparating. Sinasabi nito, ngunit siya ay tatayo sa tuktok ng bundok Sion at ang Sion ay darating upang maipakita sa lahat ng tao. Pakinggan ito, inihanda at itinayo tulad ng nakita ninyo ang isang bundok na inukit ng hindi ginagamit ng mga kamay. Ngayon, tingnan mo ito. Natatandaan mo ba ito? Gaya ng iyong nakita isang bundok na inukit ng walang mga kamay. Sa turo ni Jesus sa Juan 14, sa Ebanghelyo ni Juan, sa misteryong ito, ang makahulang pahayag na ito ng mga kabanata sa nakaraang turo. Kanina lang. At sinasabi nito, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Kung hindi gayon, sasabihin ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang ihanda ang isang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumaroon at maghanda ng kalalagyan para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, na kung nasaan ako, naroon ka rin. Kaya pumunta siya, upang ihanda ang isang lugar sa paraiso, sa bahay ng kaniyang ama, upang pagbabalik niya ay sabihin nito, ako'y muling babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Darating siya, dala ang paraiso, dala ang makalangit na bundok Sion. Kita mo, saan pa natin ito makikita? Nahulaan mo. Daniel Kabanata 2, ang katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak. Nandito pala ang halimaw, di ba? Ang ulong ginto at ang bakal at lahat ng ito hanggang ano? Hanggang sa Daniel Kabanata 2, versikulo 34. Nakita mo, hanggang sa isang bato ang natibag, hindi ng mga kamay, na tumama sa imahen sa mga paang bakal at luwad at nabasag. And ito'y lumipas na parang tag-araw, parang ipa sa giikan ng tag-araw. Ang huling bahagi ng talata 35, at ang batong tumama sa larawan ay naging isang malaking bundok at pinuno ang lupa. Kita mo, siya'y darating kasama ang makalangit na bundok ng Sion, kasama ang paraiso, ang lugar na inihanda at itinayo na kanyang pinuntahan upang maghanda. At ang di mabilang na karamihang ito ay ang halimaw at ang 10 sungay na darating upang lumaban sa kanya. At pagkatapos, nakikita mo at siya, ang aking anak, ay sasaway sa mga nagkakaisang bansa dahil sa kanilang kasamaan, at sisisihin sila ng harapan gamit ang kanilang masasamang pag-iisip at ang mga pagpapahirap na kanilang ipapahirapan. At ngayon, pakinggan ninyo ito, talata 39, tungkol naman sa nakikita ninyong siya'y nagtitipon-tipon sa kaniyang sarili ng isa pang karamihan na mapayapa. Ito ang 10 tribo na dinalang bihag noong mga araw ni Haring Oseas. Ano ang nakikita mo? Ito ang mga bihag. Ito ang malaking karamihan sa gitna ng tribulasyon sa Apokalipsis 7, matapos makitang dumarating ang Panginoon sa bundok Sion. At saan pupunta ang mid-trib? Nahulaan mo na sa paraiso, ang lugar na pinuntahan at inihanda niya? Kita mo, itong batong ito ang naging malaking bundok. Sasama siya rito. Kaya naman sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga seal, lahat ay natataranta dahil nakikita nila ang paparating. Ngayon, kailan ito mangyayari? Tingnan ang kasunod. Sinasabi rito ang dinala ni Haring Jose. Ano ang sagot ni Shumshelam, ang hari ng Assyria na binihag? Tinawid niya sila sa ilog patungong ibang lupain. Ngayon, anong gagawin ng Panginoon? Dadaan sila sa makitid na bahagi ng Euphrates, sapagkat noon ang kataas-taasan ay magpapakita ng mga tanda at ititigil ang agos hanggang makatawid silang muli. Babalik. Hulaan mo sa Jeremias 31:8, sabi rito, dadalhin ko sila mula hilaga at titipunin mula sa dulo ng lupa, kasama ang bulag, pilay at mga buntis. Isang malaking pangkat ang babalik. Sa talata ng 9, ito'y propesiya para sa dulo ng mga tatak na naituro na namin sa aming main channel. Sila'y darating na may iyakan at may mga pagsusumamo, at aking papatnubayan sila at palalakarin ko sila sa tabi ng mga ilog ng tubig sa matuwid na daan na hindi nila matisod, sapagkat ako'y ama sa Israel
at sa Ephraim. Panganay ko siya. At ano ang ginagawa ni Jeremias sa malakas? Sa Septuagint, sa Jeremias 31, sinasabi pa nga sa atin ng versikulo 38 kung kailan ito mangyayari. Sinasabi nito na ito ay magaganap sa kapistahan ng Paskwa sa dakilang karamihan ng mid-trib sa ikapitong taon ng mga tatak. At panoorin ito, titipunin niya ang napakaraming tao. Iyan ang malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo ng ikapitong taon ng mga tatak. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam muna